Love Serye TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Everything is doing great for the both of them every single day. Kung mayroon man siyang ipinagpapasalamat, iyon ay dahil ibinigay sa kanya ng Panginoon si Achilles, her knight in shining armor, the man who saved her from terrible tragedy. Bagamat wala pa siyang maalala tungkol sa kung anong buhay meron siya bago mawalan ng memorya, naniniwala si Alicia na kahit bumalik ang alaala niya, ay mananatili pa rin ang damdamin niya para sa binata. Pero kung minsay, hindi rin niya maiwasang mangamba sa tuwing tatanungin siya ni Achilles kung nakahanda na ba siya para magpatingin sa doktor. There's still part of her that telling her to agree with him and seek a doctor, pero pinapangunahan siya ng takot. Paano kung pagdaong nila sa pangpang ay mawala na sa kanya si Achilles? Paano kung bumalik ang dating nobya nito na nang iwan dito? Ano ang dapat niyang panghawakan para manatili ito sa tabi niya? Yes, Achilles liked her and she's even enjoying his company too. Oh no, she loved him. She really loved him since the first day she opened her eyes. Sa loob ng ilang araw na wala siyang malay, at ito ang matyagang nag-alaga at nagbabantay sa kanya. Mahal? Siya kaya? Mahal din ba siya ni Achilles? Paano kung init ng katawan lamang gusto sa kanya ng binata? Paano kung sa pagbabalik nila sa kapatagan, ay sasabihin nito sa kanya na kalimutan niya na ito? But no, she can feel that Achilles loves her too. The way he touched her, kissed her, and the way he's looking at her, into her eyes. She can see the love in his eyes. But what if she's just assuming the wrong fact? Of course, they're alone and needs each other, aren't they? Hindi nga ba malabong bed comforter ang papel niya sa buhay nito ngayon? But he wasn't forcing her sa tuwing gusto siya nitong makinig. She loved that even more. She was always craving for him to take her and give her the ecstasy she wants. You're thinking again, sweetheart. Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? Si Achilles na kaagad lumapit sa kanya nang matanaw siya nitong nakatingin sa malawak na karagatan. Inilingkis nito ang mga braso sa bewang niya. Dinama ang dibdib nito ang likod niya at kinintala ng mabining halik ang nakalantad niyang balikat. Hinawakan naman niya ang kamay nito at kusang inihilig ang sarili sa matipuno nitong dibdib. I'm just thinking what happened to us after this. Hindi na mapaligoy-ligoy niyang tanong. We'll still be together, my sweetheart. I wouldn't let you leave me. Kahit bumalik pa ang mga alaala mo. May seguridad na wika nito na nagpagaan sa kalooban niya. Paano kung... Cut it off, sweetheart. I know you're not what you think. Maagap na putol nito sa sasabihin niya. Palagi kasi niyang nababanggit dito na baka isa siyang miyembro ng masasamang nilalang sa mundo at kaya natagpuan siya nito sa dagat ay dahil nasangkot siya sa isang malaking gulo. The only thing she can't explain ay kung bakit wala siyang saplot na matagpuan siya nito. Madalas din siyang nakikitang may kausap sa radyo si Achilles. Hindi nga lang niya alam kung sino at kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Thank you, Achilles. Nang dahil sa iyo, marahil ay patay na ako ngayon. Pinaharap siya nito at binihag nito ang mga labi niya. Mabilis sa halik, but makes her being melt again. May dahilan ang Diyos kung bakit tayo pinagtagpo. And I swear, I won't stop saving you kahit paulit-ulit pa. Hinawakan nito ang magkabila niyang mukha at ikinulong sa mga palad. I know it's crazy and I don't think if you believe me, but I like you. I really like you, Alicia. Whoever you are, I still want you, no matter what. You do? Yes, sweetheart. I'm more than like you, he responded as he claimed her lips with his and kissed her torridly. Sapat na para uminit uli ang pakiramdam niya at mangatal sa panghihina ang mga tuhod niya. Itinaas niya ang mga kamay upang iyakap sa batok nito and give him more access to deepen the kiss. Malayang humahaplos ang magkabilang palad nito sa likod niya na buong puso niyang hinayaan. She loved that feeling so much. Iyong tila siya sinisilaban sa bawat pagdama nito sa kalambutan niya. Iyong pakiramdam na para siyang mawawalan ng lakas sa bawat paghagod at paghimas ng mainit nitong palad sa katawan niya. Napasinghap siya habang sako pa rin ng mga labi nito ang bibig niya nang maramdaman ang palad nito sa magkabila niyang dibdib. Hinihimas-himas at pinipisil. Manaka-naka ipinaglalaroan ng daliri nito ang dalawa niyang nipples. Napapalayad siya na lalong ipinagduduldulan ng sarili
upang malasap at lalong madama ang makapangyarihan ng damdaming lumulukob sa kanya. Napaungol siya nang maramdaman ang malikot nitong kamay pababa sa puso niya. Oh God, she knew it where those sinful had heading. Shit, she was already wet down there. Handang-handa na siyang madama nito sa loob niya. Wet already, huh? He grinned maliciously that makes her cheek turn red as an apple. I love this part, sweetheart. He then bit her lower lip as he started to massage her. She moans even more, gasping and catching for air to breathe, when he suddenly slid his middle finger inside her hole. Achilles, humigpit ang pagkakakawit niya sa batok ng binata, na tila roon humuhugot ng lakas upang hindi tuluyang matumba. Do you like this, right, my sweetheart? Manakam-nakam nitong saad. Hinugot at baon nito ang daliri sa loob niya habang hinahalikan ang puno ng tenga at leeg niya. Yes, please, I like that. Napapikit ang mga matang itinaas. Naili siya ang katawan upang salubungin ang bawat galaw ng daliri nito. More please, faster. He increased the movement of his fingers and that's make her felt like a litany. Oh my God, bilisan mo pa. I like that. Kinagat ni Achilles ang leeg niya nang hindi naman kariinan pero tiyak na mag-iiwan ng pulang marka bilang palatandaan na kasabay niyon ng pagbilis masok at labas ng daliri nitong naghahandog na nagbibigay sa kanya ng kaligaigayang sensasyon at nagdadala sa kanya sa ibabaw ng mga alapaap. I'm coming, she cried in so much pleasure as she reached her glory. Nanghihinang napayakap siya sa binata. Tila siya nakipagkarera sa mga pating sa dagat sa bilis ng kanyang paghinga at sa kapagura ng marating niya ang rurok. He brought his fingers into his lips as he licked her cum deliciously, and that's make her blush even more. Our lunch is ready, my sweetheart. Ani Achilles na mabilis siyang pinangko at dinala sa dining area ng yate. Napasigaw na lamang siya sa gulat, but Achilles shut her mouth with his lips as she carefully carried her down. Nang marating nila ang mahabang salas at mesa, ay maingat siya nitong inilapag sa upuang naroon. Pagkatapos ay nilagyan nito ng kanin at ulam ang nakahandang plato para sa kanya. Oh heaven, he really treated her like a queen. A lucky crown queen to have a king like this gorgeous and yummy man on earth. Hindi na tuloy mapuknat ang pamumula ng pisngi niya dahil sa labis na kaligayahang nadarama. You have to eat a lot, sweetheart, to gain your energy, and after you eat, you can take a rest. Maya-maya ay wika nito. Sige, thanks. Ginagap ni Achilles ang palad niya at bahagyang pinisil, and he gave her such sweet, extraordinary smile. You're very sweet. Welcome, my sweetheart. Muli nitong dinilaan ang daliring ginamit sa pagpapaligaya sa kanya kani-kanina lamang. Taste good, splendid. Mercy, she was so flattered by his endless compliments. He was killing her not only with kindness but also with endless pleasures. I want to taste you again and let you come in my mouth again and again, my sweetheart. But I'll be busy later for important matter. But I swear, I'll ravish your beautiful body tonight, he added, the desire of wanting her glinting in his eyes. Achilles, wala sa loob na nasaway niya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nasasanay sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Hey, I love eating you down there. Stop. Nahihiyang saway niya rito. No kidding, sweetheart. He winked at her. She took a spoon with food. Isinubo nito iyon sa kanya. Now eat, baby. Napatitig siya rito dahil sa endearment na ginamit nito sa kanya. That sounds even more good in her ears. Pagkatapos silang kumain ay pinagpahinga na siya ni Achilles at inako nito ang pagliligpit. She wanted to help him and do it all by herself, but Achilles didn't let her. He gave her mind-blowing kiss and bid her to rest. Elisha smiled with rejoice inside her chest. She was so happy, glad that she met this awesome and family-oriented man like Achilles. Hindi tuloy niya maiwasan na huwag lalong mahulog dito at huwag itong lalong hangaan at mahalin ng buong puso. Ang swerte naman ng babaeng mamahalin at mapapangasawa nito sa hinaharap. And now, she wished na siya na ang babaeng yon, ang babaeng hihaharap nito sa altar, sa mata ng maraming tao at sa mata ng nasa itaas. Oh dear, hindi naman siguro kalabisan kung hihilingin man niya sa Panginoon na siya na lamang ang babaeng panghabang buhay ni Achilles, that they are both destined for each other till their last breath on earth. Achilles was too happy with Elisha around. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa sanlibutan to have such a beautiful creature like her. He wants and loved to treat her like a queen,
to please and make sure that she's happy every day. Pero madalas niya itong nahuhuling tila nahuhulog sa malalim na pag-iisip nitong nagdaang 3 araw, katulad na lang kanina. Kaya pinagpahinga na niya ito pagkatapos nilang mananghalian. Ano kayang iniisip nito? Tinatanong at hinihikayat niya ito kung gusto ba nitong dumaong na sila at magpatingin sa doktor. Pero panay ang tanggi nito na hindi naman niya malaman ang kadahilanan. Yes, he likes her. He really does. Pero natatakot siya sa damdaming namumuo sa dibdib niya. Natatakot siya na baka katulad ng dating kasintahan ay iwan din siya nito. At kapag nangyari iyon ay masasaktan na naman siya. At natitiyak niyang mas lalong masakit para sa kanya kung si Alicia ang mawawala sa buhay niya. Nagpakalayo-layo siya sa kapatagan upang makalimot at makapag-isip. Babae ang dahilan ng biglaang paglalayag niya at magmamaliw siya sa karagatan, subalit hindi niya lubos akalain. Nakabaro din ng dating nobya ang gagamot sa nasaktang puso niya. Pero hindi niya alam kung magagawa pa ba niya magmahal muli. Alam niyang mabuting babae si Alicia dahil nararamdaman niya iyon. Idagdag na rin ang mga impormasyong nalaman niya mula kay Trev. Ngunit sapat na bang dahilan iyon para mahalin siya nito? Dapat na ba niyang gawin at kalimutan ang lahat? Sapat na ba ang damdaming nananahan sa dibdib niya upang ipagkatiwalang muli ang puso niya? Pero paano kung bumalik ang mga alaala ng dalaga at siya naman ang hindi nito maalala? Paano kung hindi pala siya nito mahal? Hindi naman lingid sa kaalaman niya ang sitwasyon nito. She needs him more. Lalo pat 2 lamang silang laman ng yate. She needs her dahil wala itong maalala. Aside from that, what? Nothing. He could probably get hurt in the end at hinding-hindi niya nagugustuhing masaktan sa ikalawang pagkakataon. Marahan ang ligayang nadarama niya para rito ay hanggang dito na lamang. Mananatili sa karagatan, dito sa loob ng malaking yating pag-aari niya. And when they reach the land, everything will be back to normal. He clenched his teeth in disappointment as he fixed his hand with anger. There's still part of him that wants her to stay with him, to be with him. Nasasanay na siyang palagi itong nakikita at nasisilayan sa araw-araw at gabi-gabi. Katabi, kayakap at kaniig sa tuwing kailangan niya ito. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming lumulukob sa kanya sa tuwing magigising siya sa umaga na maamo at magandang mukha nito ang una niyang nasisilayan. Her smile gives him the promise of tomorrow and gives him the reason to live the life to the fullest, with her and her nothing but Alicia. This can't be. This couldn't be happen. Kailangang rendahan niya ang puso para maiwasang masaktan. He doesn't love her. At marahil kapag nakabalik na silang pareho sa syudad, ay magigising din siya sa katotohanan na parte lamang ito ng kanyang masaya at hindi makakalimutang paglalayag sa dagat. Kinuha niya ang kupitang naglalaman ng nangangalahating alak at mabilis iyong tinungga at nilagok. Maagang gumising si Alicia upang ipagluto ng almusal si Achilles. Batid kasi niyang napagod ito sa buong magdamag na pag-angkin nito sa kanya. Ewan ba niya? Pero maging siya man ay palaging nagagahol na makulong sa mga bisig ng binata. She always wants him inside her, to take her as hard as she could and as fast as he could. Oh dear, just like Achilles, she couldn't get enough of him. And right in the moment, just barely thinking of him, buried him inside their folds, makes her felt wet. Oh God, he's making her crave for sex for heaven's sake. Maya-maya ay naramdaman niya ang presensya ng binata, maging ang pagpulupot ng matitipuno nitong braso sa baywang niya. She can even smell his aftershave scent. Bagong ligo ang binata, samantalang siya ay amoy bacon, itlog at sinangag. Nanlalagkit at pinagpapawisan na rin siya, at ang nakakainis pa'y mamasama-masa na naman ang pagitan ng kanyang hita dahil sa lalaking ito. Good morning, babe, he huskily greeted her as he immediately claimed her lips with his. Good morning then. Have a seat. Maluluto na to. Ani ang sinikap na huwag mautal ang maramdaman ang pagbundol ng matigas na bagay sa likuran niya. God, she knew what's this poking her back and that makes her felt even more horny. Oh dear God of all gods and goddesses, save me. I'm hungry. Si Achilles na hindi pa rin siya nilulubayan, bagkos ay lalo siya nitong hinapit. Pinadaan ng dila na nakalantad niyang batok. Pakiwari niya ay libo-libong kuryenteng binuhay nito sa kanyang himaymay. Maghahain na ako ngayon, tugon niya pero hindi niya mapigilan ang sarili na hubag mapapikit dahil sa sensasyong unti-unting pinupukaw ng binata. Iba ang gusto kong kainin eh.
Okay, just tell me and I'll cook for it. Napaungol siya nang maramdaman ang pagsapon ng pagmasahe ni Achilles sa magkabila niyang dibdib. You don't have to cook anything for me, sweetheart. What I mean is this, he replied as she rapidly switched off the stove and famishly claimed her mouth as he touched and massaged her already wet halves. Achilles, she moaned in between their kisses. Oh my, hindi pa nagsasawa ang lalaking ito sa pag-angkin sa kanya. Hindi ba't kagabi paulit-ulit siya nitong inangkin? Kung tutuusin ay hindi siya pinatulog ni Achilles sa buong magdamag. Kahit nga pagod din siya ay sinadya niyang gumising ng maaga upang ipaghanda ito ng almusal. Kung sa bagay, she always wants him more than he wanted her. Saglit siyang pinakawalan ni Achilles, ngunit kagyat ding pinaharap at muling sinakop ang kanyang mga labi. Mariin, marubdob, mapusok at nakakawala ng katinuan. Deliberately, he reached for him eagerly as she wrapped her around his nape and kissed him back in the same ferocity. Hinayaan niyang maglakbay ang makasalan ng mga palad ni Achilles sa buo niyang katawan. Napapaungol at daing siya sa klase ng mga halik na pinalalasap nito sa kanya at sa bawat paghagod nito sa kanyang kasilan. They both panting and catching their breath as Achilles broke the kiss. I want to eat this for breakfast, sweetheart. Kasabay niyon ang biglang pagpasok nito ng dalawang daliri sa loob niya. Napahigpit ng pagkakahawak niya sa batok nito na tila roon kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang mabuwal ng ilabas at ipasok ni Achilles ang daliri sa loob niya. Palibhas ay wala siyang salawal sa loob ng suit. Madali lamang para rito ang madama niya. Oh God, Achilles. He pushed and pulled his finger inside hers as she continued kissing her. Hindi niya mawari ang sarap na biglang pumuno sa kanyang kaibuturan. Alicia moved her waist up and down just to meet his sinful finger to give him access to dip her. Impit siyang napaungol na lalo pang bilisan ni Achilles ang paggalaw ng daliri nito. Achilles, I'm coming. Her thing shaking as her walls tightened in ecstasy as she reached her first orgasm. Mabilis namang hinugot ni Achilles ang daliri sa loob ng kanyang katawan pagkatapos idinala iyon sa labi at tinuyo ng dila habang puno ng pagnanasa ang mga mata na nakatitig sa kanya. Pinamulahan siya ng mukha ng dahil doon. Well, that one of her great reason why she couldn't get enough of this man. He always makes her feel graceful by doing that. Undress yourself and spread your beautiful thighs for me, sweetheart, he commanded, and Alicia immediately followed. He bended his knees in front of her as he took her another leg and placed it into his shoulder. He looked up her with admiration. This is what I really want to eat, baby, he said as he tapped her V-shaped part that gives her mind-blowing pleasure. It is indeed proven that Achilles can easily make her lose her inhibition. You might want to hold on something, sweetheart, he teased. Achilles, ang pagkain lalamig na. Nauutal na wika niya sa panunokso nito ng matauhan at masulyapan ang sinangag. I'm afraid you're wrong, my sweetheart. It's getting more hotter down here. He teased her as he tapped and pressed her flower. But oh, naudlot ang sasabihin niya sa halip ay nasundan iyon ng halinghing at sunod-sunod na pag-ungol ng mismong mainit at matigas na dila ni Achilles ang naramdaman niya sa kanyang pagkababae. His kissing, lapping, and licking her very wet folds as he sipping the sticky liquids coming out from her hole. Sige pa, Achilles, don't stop ha. Napahawak at sabunod siya sa buhok ni Achilles dahil umaapaw na ang sensasyong lumulukob sa kanya. Nawala na ang lahat ng inhibisyon niya. Sa makatuwid ay itinaas at baba niya ang balakang upang salubungin ang bawat paghagod ng dila nito sa pagkababae niya na ngayon ay patuloy pa rin na pinagyayaman ng kanyang kasarian. Oh my God, she cried in so much delirium as she felt his finger filled her once again while his hot tongue and mouth continued pleasuring her. Pakiwari ni Alicia ay titirik na ang kanyang mga mata sa sobrang sarap na nararamdaman. Manakanak ay kinakagat ni Achilles ang kanya na tila pinanggigigilan iyon pero hindi naman ganon kariin. Nakakadagdag namang iyon sa init ng kanyang katawan at pagnanasang nadarama niya. You're delicious, sweetheart, he complimented her as he kept on lapping, licking and biting her clit as he continued penetrating his hand inside hers. Oh goodness, I'm coming again. Tiningala lamang siya ni Achilles at lalong binilisan ang paghugot at baon ng daliri niya roon. Buong pagnanasang tinitigan siya ng binata na halatang nasisihang pagmasdan ang reaksyon niya sa pagpapaligaya nito. Naiengganyo rin pakinggan ng matinis niyang pagdaing at pag-ungol. I'm coming, Achilles. Let it out, Alicia. Give it to me, baby.
She cried in so much pleasure when she felt her second cum exploded. Nanghihina at nangangalay na napahawak siya ng mahigpit sa ulo ng binata habang ito naman ay patuloy pa rin sa pagsipsip sa kanyang katas. Na masiguradong malinis na ang kanyang kasilan ay tumayo ito at tinala naman sa mga labi ang daliring ginamit nito sa pagpapaligaya sa kanya. Achilles, I love eating and drinking your juices, sweetheart. He then grabbed her waist again and carried her toward the empty table. Pinahiga siya nito. Hinalik-halika ng kanyang pagkababae, pababa sa kanyang maumbok na bundok. Animoy, uhaw na bubuyog na palipat-lipat na sinisipsip ang kanyang magkabilang tuktok. Pinanggigigilan iyon na wari nahahayok sa kanyang kariktan at na makontento sa parteng iyon ay mabilis nitong pinaghiwalay ang dalawa niyang hita. He positioned himself between her thighs as he held his throbbing hard, hot, long, and thick shaft as he suddenly stroked deep inside her. They both moaned in unexplainable feelings. He pulled and pushed his length slowly while his both palm massaging her breast as he kept on eyeing her. Hindi mawari ni Alicia kung saan ibabaling ang ulo, dala na nagliliyab at nakakabaliw na sensasyong umaalab sa kaloob-looban ng katawan niya. Achilles, make it fast please. She pleased like a litany. Kaagad namang nakaunawa si Achilles sa pakiusap niyang iyon. He grabbed her waist and pulled closer to him and banged her as hard as he could, as faster as he could. Like this, sweetheart? He hardly pull and push his huge cock deep inside hers. Napapasigaw at halinghing sa sarap si Alicia. Lumalakas ang bawat pag-ungol niya sa tuwing ibabaon ng mariin ni Achilles ang pagkalalaki nito sa kanyang pagkababae. Pakiramdam niya ay tila siya idinuduyan sa kaluwalhatian. She wrapped her legs around his waist as he simultaneously moved him. Sinasalubong niya ang bawat paghampas ng kasila ni Achilles sa kanyang nagwawalang pagkababae. Oh my God! Pabilis ng pabilis ang ginagawang pag-angkin sa kanya ng binata. Palakas na rin ang tunog ng pagsasalpukan ng kanilang mga kasarian. Maging ang paglagitlit ng mesa ay hindi nagpahuli sa pagpapakitang gilas. Tumunog ang apat na iyon na para bang mawawasak na sa tuli ng kanilang pagsasanib. Pagkuwan ay binuhat siya ni Achilles. Habang patuloy pa rin ito sa pag-angkin sa kanya, dinala siya nito hanggang sa upper deck ng yate nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga kasarian. I want to take you under the beautiful sunshine, my sweetheart, he said as he banged her so hard. Nang mangalay sa ganoong posisyon ay marahan siya nitong inilatag sa langer. Turn around and spread your gorgeous legs for me, baby, he said in horny tone, habang hawak-hawak ang nagmamalaki at maringal na kahabaan. Agad naman niya itong sinikop. Tumalikod siya habang nakatukod ang magkabilang tuhod. He knew that he wants to fuck her from behind in this position. Lalo yata siyang na-excite. She loved this dog-style position for fucking sake. Good girl, sweetheart. Sinapon nito ang pisngi ng pang-upong bahagi ng katawan niya. Pagkatapos ay marahang hinimas-himas iyon. He then lowered his head and spot on her general organ as he licked those part once more. Nang masiguradong basang-basa na si Alicia, Achilles held the head of his throbbing masculinity in position in her entrance. He buried himself inside her again as he pushed and pulled his huge length. He held her waist from the back as he's taking her hard, rough, and mind-blowing fact. Oh yes, Achilles. Do you like this, baby? Oh yes, please. Pakiramdam ni Alicia ay bumabaon ng kamay ni Achilles sa mainit niyang baywang, pero ang higit na nakapagpapabaliw sa kanya ay ang ligayang nalalasap sa piling ng lalaking minamahal. Dinadala siya nito sa kaitaas-taasan ng mga alapaap sa bawat pagbaon nito ng mariin sa loob niya. Pakiramdam niya ay tila siya idinuduyan sa kalawakan sa bawat pag-angking ginagawa ng binata. Lalong lumakas ang daing at ungol niya kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso niya, ang paraan ng paggalaw nito sa likod niya. But oh dear God of the universe, she loved it even more. His speed, his strength and movement and his big manhood. She loved this man to the moon and back. Achilles increased the momentum as he felt her walls tighten around his shaft. He banged and dipped her hard, fast and rough again and again. They both groaned and cried in so much pleasure, embracing their whole being. Hindi naglaon ay pareho nilang naramdaman ang pagsirit ng mainit na likido sa kanilang mga kasilan na pumuno sa loob ni Alicia. Pareho nilang habol ang hininga ng marating ang dako pa roon, doon sa ibabaw ng mga ulap.
Achilles embraced her from behind as he planted a soft kiss in her spinal cord, showing off pretty satisfaction in sex. Kailanman ay hindi nito naramdaman ni Achilles sa kahit sino pang mga past girlfriends niya, not even the last woman who broke his heart. He's indeed wild in bed for Elisha. He always wants to be slowly and gentle. But oh well, his woman driving him so crazy, and all he desires is to give her good and mind-blowing sex. There's no doubt that no woman can replace Elisha's place in his heart. She's the only one who wants to fill his bed in his needs. Elisha healed his broken heart and fixed him that easy. She's also the only woman who can make him feel horny by just looking at her and her goddess curve. Oh crap, is he in love with Elisha? But what if she lived him after his heaven moments with her? Women are men's downfall, and he had one from the past. If he would entertain the feeling inside his chest for her, hindi kaya muling madurog ang puso niya. Paano kung sa ikalawang pagkakataong iibig siya ay tapat, lalo na siyang masaktan? Magagawa pa ba niya muling ipagsapalaran ang puso niya kay Elisha? Oh shit, he's hard again and he's still inside her tight cave. Paano nga ba pipigilan ang sigaw ng puso? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.